Aging perhaps is the window to our past, a reflection of how we lived, the decisions we made, and the lessons we have learned along the way. This stage of life, which begins at the age of 65, is marked by significant changes and ongoing personal development. Older adults face physical, cognitive, and social shifts, while finding ways to adapt and cope with the challenges of aging with resilience and grace. Through this video, we will explore the experiences of those in late adulthood. In their voices, we hope to find wisdom and a deeper appreciation of the journey we will all take. As we age, shifts in our physical, cognitive, and social being gradually happens. These changes vary from person to person due to internal and external factors, and some of these factors include their lifestyle, environment, and stress. Firstly, activity theory, wherein maintaining social interaction and staying physically and mentally active results in successful aging. And then wear and tear theory, which tells that prolonged exposure to oxidative stress, exposure to radiation, toxics, and other deteriorative processes gradually wears out the body. Ang aim po namin ay ma-explore po yun na yung experience ng matatanda, specifically po ay sa development. Mapayag po kayo magpa-interview. Okay naman. Ito po, kung meron po kayong babaguhin sa araw-araw nyo na ginagawa, ano po yun? Parang wala na. Ano po bang ginagawa nyo sa araw-araw? Ako hindi nila nakabuti sa akin at ano eh. Ano po yung mga lagi nyo pong ginagawa ng bata kayo? Mga kinahihiligan nyo po? May basketball. Tsaka mga kung ano lang, ganun talaga. Ayun po yung mga gusto nyo bang? Yun, ang pakaraniwan hanggang ngayon. Eh habang tumatanda po kayo, ano po yung mga napapansin yung pagbabago sa katawan nyo? Wala po. Malakas pa naman po. Hanggang Wala ngayon pa kayo malakas mga pa rin sakit. ako. Nakakadalwa pa nga ako ng pagtitinda eh. Ano pong maipapayo nyo sa mga kabataan? May papayo ko lang. Ay, mais lang. Ilang. Iba na ang kabataan niya yung boss. Wala naman po kayo pinagsisisihan sa mga nagawa nyo noon Abay, wala. na may epekto po sa inyo ngayon? Abay, wala. Kasi ako yung lumaking sumunod sa akin magulang. Masaya naman po kayo ngayon? Abay, siyempre. Ay, naiiyak po. Naiiyak si tatay. Thank you po, yun lang naman po. Salamat po sa oras nyo. Excuse po. Busy po kayo? Pwede po kaya kayo maabala? Mag-i-interview po sana. Okay lang po tayo mag-usap. Ito naman po ay iilang tanong lang. About lang po to sa buhay. Ito po kasi ay para sa school namin. Ang mangyayari po nito ay, kumbaga, tinitingnan lang po namin or gusto lang namin makipakinggan ko ano po yung mga na-experience nyo habang tumatanda. Okay lang po. Ano po ba yung pinagkaiba ng mga ginagawa nyo po ngayon doon po sa mga ginagawa nyo nung bata pa kayo? Ay, siyempre malayo ang ano ng diferensya ng matanda na ngayon kaysa sa bata. May mga ginagawa po ba kayo pinagkakaabalahan nyo noon bago ay trabaho o kaya mga hilig na ng gabi sa labas? Ay, sa bukid nagtatrabaho kami. Nagatanim kami ng mais. Eh, ngayon po, namamahinga na lang po kayo. Sa bahay na lang. Tutulungan ko yung bunso kong magtinda. Na sari-sari store siya. Ay, sa physical naman po, ano po yung mga napansin nyo pong pagbabago sa physical nyo pangangatawan habang tumatanda? Ano na ngayon, siyempre, nangihina, na mababawasan ng lakas. Hindi gaya nung bata, nang medyo bata-bata pa, na kahit nagtatrabaho sa bukid, malakas. Sa tingin niyo po ba ay dala yan ng mga ginawa niyo nung bata tulad po ng pagtatrabaho? Siguro sa sobrang pagod noon. Ngayon ay ano na, nangihina na minsan.
Pero may sakit po ba kayo ngayon? Wala naman. Na-stroke ako eh. Ilang taon po kayo Stroke ako. naman? Bali, 8 taon na akong stroke. 2 stroke ko na to. Pero ano po yung nagpapamotivate sa inyo na magpatuloy pa rin sa buhay? Siyempre, ang mga anak na lang. Sa mga anak. Ano po yung mga pinaprioritize nyo na lang po ngayon na matanda kayo? Ay, doon na lang ako sa anak ko kasi ang asawa ko umuwi ng Mindoro. Wala naman akong mapaglibangan kaya nagtutulong ako sa sari-sari store niya. Tinda. Pero nung bata po kayo, ano po yung mga priorities nyo nun? Sa bahay lang naman ako eh. Kumbaga, ang naging pinagkaabalahan nyo na lang po nun ay yung pagtatanim po. Okay. Yun lang naman po. Thank you po. Mga kabataan ay magsumikap ngayon para sa kanilang kinabukasan. Based on the activity theory, keeping socially active and physically active leads to successful aging, which complies with his responses. Wherein, through selling kamote, he maintains socialization with a number of people. Additionally, he stated that his body is still the same, strong and fit, and that he can still sell kamote on the street twice in a day. On to the next interviewee, she stated that she used to do farm work, but as she aged, her body could not physically do such a task anymore. Moreover, she had experienced 2 strokes, which happened over 8 years. Hence, we conclude that her condition can be related to the wear and tear theory, wherein prolonged exposure to stress, for instance having a stroke, and exposure to radiation, such as farming, can gradually deteriorate one's body. In conclusion, there are many ways to cope with the realities of aging. Yet, one of the most prominent ways observed is maintaining engagement with established social interactions, particularly for individuals who have been used to these practices over an extended period of time. However, it also highlighted that individuals with demanding careers and work in the past could lead to wearing out one's body, which is susceptible to health issues that could eventually disrupt their overall lifestyle as they age. The implications of this are significant, suggesting that an individual's past habits, routines, and lifestyle choices play a critical role in shaping their physical and emotional well-being in later life. This is Aliyah, and I hope you find this video meaningful and informative.